Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw Health Checkers, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw din sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang parte ng mundo. Isang mainit na pagbati mula sa bumubuo ng Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Dito lang sa DZRH Radio, Digital TV at social media. Nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Unang linggo ng Hulyo, papunta na po tayo sa Burr Months, mga health checkers. Panahon na ng tag-ulan. Nakahulagpos na rin tayo sa tindi ng init ng mga araw. Pero ang isang health issue na nandyan, tag-init o tag-ulan man, ay ang sakit na diabetes. Bata man o matanda, hagip po ng diabetes. Pwede bang maiwasan ito? Paano ba ito gamutin at irreversible nga ba ito? Yan ang ating aalamin kay Dr. Agnes Torrijos Cruz, Board of Regents, Philippine College of Physicians at Board of Trustee ng Philippine Society of Nephrology. Magandang araw po sa inyo, Dr. Agnes. Isang magandang araw, Teacher Ellie, at sa ating mga health checkers. Ako po ay lubos na nagagalak at ako'y inyo uling na imbitahan para makapanayam ngayong araw na ito. Maraming salamat po, Dr. Agnes, sa pagpapaunlak niyo sa aming imbitasyon. No? And I'm sure marami po sa ating health checkers ang talagang inaabangan na ang ating interview tungkol sa diabetes. So, Dr. Agnes, siguro bigyan natin ng focus ito, no, at emphasis. Marami po ba talaga ang nagkakaroon ng diabetes? Naku, totoo yan, Teacher Ellie. In fact, sinabi ko na rin yata sa dating yung kapanayam sa akin na bago pa ho nagkaroon ng COVID pandemic, ang diabetes po ay idineklara na ng World Health Organization bilang isang pandemya. Kasi sa kasalukuyan, data po ito ng 2021, worldwide, mayroon pong 537 million adults. Yung mga edad sa pagitan ng 20 hanggang 79 na may type 2 diabetes. And ang kanila pong prediction, by the year 2030, magiging 643 million daw po ito. And by the year 2045, magiging 783 million. Ano naman ang status po sa ating bansa sa Pilipinas? Noong 2021, ang sabi po ay mayroong 4.3 million na diabetics na diagnosed. Meron pa din, Teacher Ellie, na 2.8 million na hindi nila alam na diabetic sila. Meaning, yun yung mga walang simptomas at hindi pa nakakapagpa-screen or nakakapagpa-check up. So, ang prevalence na tinatawag ng diabetes sa Pilipinas ay nasa 7.5%. So, parang 1 out of every 14 adults, Teacher Ellie, ay may diabetes. At sa kasalukuyan, itinuturing po ang diabetes na number 5 na leading cause of death sa ating mga Pilipino. So napakarami po talaga, teacher. Nakakagulat po ito, Dr. Agnes, no? Kaya masaya po kami dito sa Health Check Plus para mabigyan ng impormasyon ng ating health checkers tungkol dito sa sakit na diabetes na ito. So, Dr. Agnes, nabanggit ninyo kanina tungkol yung sa type 2 diabetes, yes, no? Pero ano nga po ba ang diabetes, Doc Agnes? At ano-ano yung mga uri o types ng diabetes? Okay. Yung salitang diabetes itself, ang ibig sabihin ay mataas na antas ng asukal sa dugo. Ito po yung madalas na pagkakamali ng ating ibang mga kakilala, mga health checkers. Kasi sabi nila, wala naman akong diabetes, mataas lang daw ang sugar ko. Ayun na nga po mismo ang definition. Kasi ang normal po na blood sugar, kung fasting blood sugar ang ating minemeasure, dapat po below 100. So kapag ka po nagkaroon ka ng fasting blood sugar na palaging lampas sa 126, ibig sabihin po nun may diabetes ka na. Kasi meron lamang nakatakdang number na sinasabi natin normal. So marami pong nagkakaroon ng diabetes. Maraming risk factors aside from yung tanong mo, no, yung ano bang mga uri. Unahin natin siguro, teacher, banggitin ko na ngayon, ano, meron pong mga risk factors kasi for diabetes. So hindi naman lahat nagkaka-diabetes. Kaya lang po,
nagkataon ang pagiging Asian, tayo pong mga Pilipino, mataas po ang risk natin for diabetes. Tapos syempre po, yung mga may family history, yung mga anak, kamag-anak ng mga taong alam nating diabetic, kapag ka po tayo ay medyo mataba, medyo mabigat, pag tayo po ay mayroong sakit sa puso or hypertension, pag tayo po ay hindi nag-ehersisyo, lahat po ito nagiging risk factor for diabetes. Yung sinasabi ni teacher, ano ba yung mga types, no? Ang dalawang malaking types po, yung tinatawag na type 1, ito po yung sa mga bata. Ang tawag natin dito ngayon, hindi na po siya tinatawag na insulin dependent. Yun po ang tawag dati doon eh. Ngayon po ay type 1 diabetes na ang tinatawag. Ito po yung mga bata pa lang, nagiging diabetic na, at sila po ay nangangailangan ng insulin injection habang buhay. Ang mas marami pong diabetic na nakikita natin, yung tinatawag nating type 2 diabetes. Ito po yung mga older, mga 30 and above. Karamihan po sa mga ito ay may family history ng diabetes at ang gamutan po nila, meron ding nag-insulin, pero marami pong mga type 2 diabetics ang nakokontrol ng tamang kombinasyon ng mga tableta, tamang pagkain, ehersisyo, yung tinatawag nating lifestyle. May isa pang klase ng diabetes, teacher, yung pong tinatawag na gestational diabetes. So, ito po yung mga kababaihan na 25 and above, na maaaring may family history ng diabetes o meron silang tinatawag na polycystic ovarian syndrome nung araw, medyo mabibigat. Ito po yung mga tinatawag na pwedeng magkaroon ng gestational diabetes, meaning wala po silang diabetes bago sila nabuntis, pero during pregnancy, tumaas po ang kanilang blood sugar. And ang mga ganitong babae po ay medyo high risk na for diabetes in the future. Yung smaller group of patients po, teacher, yung pong acquired diabetes, ito po yung mga kunyari na operahan ka sa pancreas, no? Nabawasan yung pancreas mo. Yung pancreas kasi yung part ng katawan na naggagawa ng insulin para makontrol ang sugar. So kung nabawasan siya, pati po yung paggawa ng insulin naging kaunti, so maaaring magka-diabetes ka. And then meron po yung mga nag-kidney transplant o yung mga binigyan ng mga immunosuppressants. Halos karamihan po sa mga immunosuppressants ay nakakapagpataas ng sugar. So meron pong iba na hindi diabetic dati pero maaring nagka-diabetes dahil po dun sa mga maintenance na gamot nila. Dr. Agnes, thank you po sa pag-explain niya sa ating mga health checkers, no? Kasi I'm sure marami po sa amin ang nalilito kung ano nga ba yung diabetes o kung may diabetes na nga ba tayo, no? So maganda na nabanggit sa atin ni Doktora na ang mataas na antas ng sugar sa katawan ay nangangahulugan nito na talagang maaaring may diabetes na tayo. So, Doc Agnes, kanina nabanggit ninyo na pati mga bata meron na ring type 1 diabetes, no? Bakit ba sila nagkakaroon ng diabetes kahit bata pa? Oo. Usually po may family history yan. Kaya nga po importante na alamin natin yung history natin sa family kung meron pong diabetes. Sa bata kasi, meron daw walang family history pero nagkaroon po sila ng tinatawag na autoimmune disease, meaning yung pong kanilang pancreas ay kinalaban ng sarili nilang cells. Kaya po yung beta cells, yun po yung part ng pancreas na gumagawa ng insulin, ay nasira at hindi na po nakakagawa ng insulin yung pancreas. Kaya po sila ay nagiging diabetic. Kaya nga po, itong mga type 1, kailangan mag-inject ng insulin habang buhay. Kasi in contrast, teacher, doon sa type 2, ang type 2, humina lang yung paggawa ng insulin ng pancreas pero meron pa namang natitirang function. So ang tabletas na pinaiinom natin, karamihan doon, ay tumutulong sa pancreas para mag-produce ng insulin or pababain ng sugar. Hindi po pwede sa mga type 1 yung ganung klaseng gamutan kasi wala na nga pong insulin na pinoproduce or ginagawa yung kanilang pancreas. Yun po pala yung Dr. Agnes, no? So, maganda rin na napag-usapan natin yung mga risk factors para din alam ng ating mga health checkers, no? Kung sila ba ay at risk na magkaroon ng diabetes na. So, puntahan naman natin at pag-usapan, Dr. Agnes, yung mga senyales at sintomas ng diabetes. So, paano po ba malalaman na tayo po ay mayroon ng diabetes o possibly kailangan ng magpatingin para ma-diagnose kung meron na tayong diabetes? Ang ganda ng tanong ni teacher. Pero lagyan ko ng konting context yung sinabi mo. Ang ganda kasi nung paano ba natin malalaman or ma-prevent or ma-detect ng early. Ang recommendation po ngayon, so kunyari may family history po tayo ng diabetes, nanay or tatay natin diabetic. Ang sabi po, kahit walang nararamdaman,
dapat po pagsapit ng edad 30 pataas, lalo na kung medyo alam mong hindi ka nag-exercise o medyo tumaba ka, magpa-test na daw po ng sugar or magpa-blood chemistry, kasama po yung blood sugar doon. Kasi yun po ang isang paraan para ma-detect ng maaga at mahuli natin yung tinatawag naming mga borderline o pre-diabetes po ang tawag. Kasi marami pong mga kamag-anak or anak ng mga diabetic ang nagiging pre-diabetic, tawag ng iba doon borderline, pero hindi po nila alam kasi wala pong simptomas yun. Ngayon, kung talagang ikaw ay diabetic na, yung lampas na sa 126 ang fasting blood sugar mo, lampas na sa 200 yung tinatawag na random blood sugar mo, ito po mga ito may nararamdaman na. Ang tinatawag naming typical symptoms ng diabetes, yung pumapayat na hindi naman sinasadya, parang laging uhaw, madalas mag-ihi lalo na sa gabi, at saka laging nanghihina. Ito po yung mga typical na senyales at simptomas ng diabetes. So yung iba kaya na papacheck up sa amin dahil nakaramdam sila ng ganon. Pero sabi ko nga, even if wala kayong nararamdaman, pag alam nyo may family history, wala namang masama kung kahit once a year, magpa-blood chemistry po tayo para ma-check po natin kung nasa borderline tayo o kung normal pa po tayo. I'm sure po maraming nakarelate dyan, Doc Agnes. Talagang nakarelate po ko doon kasi meron po kaming family history ng diabetes. So, sa mga kasama ko po dyang mga health checkers, tulad ko po na may family history ng diabetes, no? Maganda na magpa-check na po pala kami ng aming blood sugar para mas maagang ma-detect. Ayan. So, maganda din na nabanggit sa atin ni Dr. Agnes yung ilan sa mga pwedeng bantayan na mga senyales. Pero mas importante siguro na i-emphasize yung nabanggit ni Doktora, no, na huwag nang antayin, lalong-lalo na kung may family history. Yan. Sama. Doc Agnes, nababanggit niyo po kanina po sa insulin tsaka yung mga tabletas po. Pwede po bang magamot? Kasi I'm sure marami pong curious sa ating health checkers kung nagagamot o napawala pa ba ang diabetes once na ma-diagnose sila nito. Oo. May good and bad news, no? Kasi po ang diabetes hindi na po mawawala. Pag naging diabetic na po tayo, lifetime na po yung diagnosis. Pero kaya po natin siya kinokontrol, ito yung good news. Kaya po siya kinokontrol kasi compatible naman po sa mahabang buhay na good quality of life ang diabetes. Basta po naka-maintenance medications tayo, nasi-screen tayo for complications. Kasi ang iniiwasan po natin sa diabetes, komplikasyon. Hindi po natin maaalis, not in our lifetime, teacher. How I wish merong gamot na pag in-inject mo or ininom mo, tanggal na si diabetes. Hindi po ganun hindi po sa panahon natin. Pero nagagamot, na bibigyan ng mga kombinasyon ng mga gamot, may tamang pagkain, may ehersisyo na ina-advise, and ini-screen po namin for complications. Ito po dapat regular na ginagawa. Kasi ang nakakatakot naman sa diabetes yung komplikasyon, di ba? Kasi from head to toe yan, Teacher Ellie. Lahat ng ugat ng isang diabetic ay apektado. Kumikipot po ang mga ugat, hindi nadadaluyan ng dugo, at yun po ang pinanggagalingan ng komplikasyon. Kaya maraming nabubulag, may nai-stroke, may naaatake sa puso, may nadadialysis, may pag nagkasugat sa paa, hindi gagaling, no, napuputulan ng paa. Naiiwasan po lahat yan Basta po maganda ang control ng diabetes, regular ang pagpapa-check up, na i-screen tayo for complications. Talagang dapat lang masunurin tayo at tuloy natin yung gamutan. Kasi yung iba, teacher, pag walang nararamdaman, babawasan nila yung gamot nila or ihihinto nila yung gamot. Yung iba naman, nangungopya ng gamot ng iba, hindi naman pala tama sa kanya yun. So, wag po ganun. Kasi napakaganda na po ng paraan ng gamutan ng diabetes ngayon at napakahaba po ng mga buhay. I have many patients na nasa 80s, meron pa humangilan-ngilan na lampas 90, diabetic, mga walang komplikasyon, meaning inalagaan kasi nila yung sarili nila. Kaya maganda pa rin ang buhay nila. Yun po pala yung Dr. Agnes. So kahit na na-diagnose na tayo bilang ng mga diabetics, ay maganda pa rin basta maalagaan natin ang ating mga sarili. So, patungkol naman dun sa nabanggit din yung pag-aalaga ng sarili, ano po yung pwede ninyong ma-advise para hindi na o mapigilan na yung mga sinasabi nating mga complications plus sa diabetes?
diabetes? Siyempre po, kahit anong klaseng diabetes pa yan, kaya type 1, type 2, or gestational, kasama yung lifestyle. Yan po ang cornerstone of treatment. Meaning, may susundin tayong tamang pagkain. Hindi natin kayo dine-deprive ha, kasi yung iba nagre-rebelde, akala nila hindi na sila kakain ng masarap. Balanced diet, yung tinuro ng nanay tatay natin nung maliliit tayo. Yung pinggang Pinoy na gamit namin ngayon, yung kalahati nun, gulay, 1/4 lang ang carbohydrate, 1/4 ang protein. Yun po ang gusto natin. Less sa matataba, less sa maaalat, less ang matatamis, or kung pwede nga walang matamis, pero kung hindi maiwasan, konting-konti lang. Kasama po sa gamutan yun lifestyle. And of course, yung ehersisyo, no? Galaw-galaw tayo. Kasi bukod sa gaganda ang timbang, gaganda ang sugar, gaganda ang cholesterol, gaganda ang blood pressure sa exercise. Sabi nila mga 30 minutes, 5 times a week. Hindi daw po pwedeng once a month or once a year. Dapat daw po regular ang ehersisyo. And of course, yung tamang pag-inom ng gamot. Ngayon po may mga kombinasyon tayo ng gamot na ibinibigay sa ating mga diabetic kasi ang depekto daw po pala ng katawan ng diabetic teacher ay hindi lang pancreas. 11 organs pala ang nagkakaroon ng diferensya pag ikaw ay may diabetes. Kaya po, nagko-kombinasyon po kami ng mga gamot, ng mga tableta o kung kailangan mag-inject para po lahat or halos lahat ng sinasabing 11 depekto ay matulungan at mapaganda ang sugar. Marami na rin mga gamot ngayon na hindi lang sugar ang kanilang epekto, hindi lang pagpapababa ng sugar. Maganda rin sila sa puso, sa kidney, nakaka-prevent po sila ng stroke, ng heart attack at ng kidney failure. So napakaganda po ng gamutan. Dapat lang talaga susunod po tayo sa instruction ng ating mga doktor at regular po tayo magpapacheck up. At syempre, yung paghinto ng sigarilyo tsaka yung pag-inom ng alak. Sinasabi po namin lagi yan, part po yan ng lifestyle modification natin. Teacher. Alam niyo po, Doktora, lagi po yung nababanggit So, yung lifestyle nga na pwede natin gawin sa pang-araw-araw natin. No? So, I'm sure nakaka-relate po ang ating mga health checkers kasi talagang tinuturo naman ito sa atin. No? Pero alam ko po, struggle po sa kanila, lalo na kung mahilig sa sweets. No? Meron po ba kayong advice dito, Doktora, para sa ating mga diabetics na pero mahilig pa rin sa sweets? Okay, ang problema nga, Teacher Ellie, sweet tooth ang mga diabetes. Yun ang isang napapansin namin. Hindi naman totally bawal. Kaya lang syempre, pag sobrang taas ng sugar, kunyari 300 palagi, medyo sinasabihan namin, wag muna po tayong matamis ngayon, medyo bawasan natin ang kain ng prutas. Pero hindi naman sila dine-deprive. In the sense na ngayon nga po, ang dami nating klase na nakikita ng mga sugar-free na pagkain, sugar-free na inumin. Bagaman at sugar-free sila, hindi po rin natin in-encourage na marami ang kakainin o iinumin nila kasi yung ibang substance nun, ibang sangkap nun ay meron pa ding calorie yun, meron pa ding kung may asin yan, may taba yan, or meron pa ding mantika yan. So meaning, kung kakain po tayo, dapat lahat in moderation. So pwede pa rin naman tumikim-tikim, pero hindi po pwedeng binusog natin yung sarili natin sa pagkaing matamis. Parang himagas, kung talagang hindi maiwasan, patikim-tikim. Ang gusto po natin sa mga diabetic kung kakain kayo ay maliliit na kain na madalas. Hindi po natin gusto yung biglang kain na marami kasi mabilis tumaas ang sugar. Hindi rin po natin gusto yung hindi kakain kasi yung mga epekto ng mga gamot ay bababain ng sugar. So kung hindi ka kakain, manginginig yan. Mag-hypoglycemia, medyo delikado yun, teacher, no? Kasi lalo na sa may sakit sa puso. Hindi natin gusto yung nag-hypoglycemia sila. So, parang lahat ng gagawin ng isang diabetiko, merong konting iniisip lagi at laging iniisip, magbuti pa to para sa akin o hindi mabuti. So, yun po ang sinasabi. Hindi po din-deprive. So, hindi po natin sinasabi dun sa families na ihiwalay nyo yung pagkain ng diabetiko. Hindi po ganon. Kung ano yung pagkain sa bahay, yun ang kakainin. Medyo may konti lamang pong limitasyon pag alam nating may diabetes ang kakain. Kasi nagre-rebelde sila, teacher, pag yung masarap ang kinakain ng mga anak tapos si mami ang kinakain rasong isda. Nakakaawa din sila. Basta itama lang po natin. Everything in moderation.
Yes. Nabanggit niyo na rin, Doktora, no, na wag i-deprive, no, kung ano yung kinakain ng pamilya, ay dapat yun din yung kinakain ng ating kasamang diabetic sa bahay. Meron po ba kayong ibang mga pwedeng i-advise sa amin, lalo na sa aming mga merong kasamang diabetes sa pamilya po o sa Mm-mm. po? Oo. Ang sinasabi ko, kung may diabetes, halimbawa yung nanay mo, di ba may family history ka na nga. So meaning, ikaw o yung mga kapatid mo, mga kasama niyo sa bahay, maaaring magka-diabetes din in the future, hindi lang natin alam. So ang sinasabi ko po ay, sanayin na rin natin ang sarili natin na kumain ng tama. Yung tayong mga hindi pa diabetic. So balanced diet. So mas maraming gulay, walang diferensya kahit anong klaseng gulay, at kahit anong luto ng gulay yan. Mas maraming isda, at saka yung manok na yung breast portion without skin, yun po ang ina-advise namin. Mas madalang dapat yung mga apat ang paa. Ibig sabihin yung mga baboy, baka, kasi mataas ang fat content niyan. Pag may konting problema ang kidney, mataas ang protein intake nila doon, baka po lalong humina yung function ng kidney. Yung pagtitimpla, dapat po may salt to taste. Hindi po yung maalat na maalat at wag na hong gagamit ng mga sausawan. Kasi yung mga sausawan na yan, additional salt po yan. And of course, kung maiiwasan po natin yung mga processed food, yung mga junk food, kaya nga tinawag na junk food kasi wala naman siyang nutritional value. No? So kung pwedeng maiwasan, ang prutas po ang ina-advise namin na gawin parang himagas. No? Fresh fruits, wag na pong i-shake. Kasi pag sinake, lalagyan pa yan ng kung ano-ano, may milk, may sugar, wag na po. Yung fresh fruit, kainin na fresh. Pero ang sabi namin, ang fruits kakainin parang dessert after a meal. Wag po ninyong kakainin ng solo kasi mabilis daw tataas ang sugar pag solo ang prutas. So dapat po parang himagas po natin. And hindi po nagbi-binge eating, no? So gawin natin may schedule ang kain. May almusal, may maliit na merienda, may tanghalian, may maliit na merienda sa hapon, and then may dinner. Regular meals po. So sana pati yung mga kasama sa bahay, sanayin na ganun para ramdam ng taong may diabetes na hindi siya naiiba. No, pare-pareho lang tayo. Kasi ang risk factor ni mami ay risk factor ng mga anak. Yun po pala yun. So talagang kailangan kadamay po, no, para naman hindi na out ang ating mga diabetiko sa bahay. Yun po yun. So, meron po ba kayong maa-advise, Dr. Agnes, para sa wastong paraan naman para makaiwas tayo sa diabetes? Meron pa po ba kayong mga madadagdag na advice sa ating mga health checklist? Pag alam po natin meron tayong family history ng diabetes, dapat po mag-maintain tayo ng tamang timbang. Kasi, kanina binanggit ko yun, di ba? Hindi lahat ng tao ay magiging diabetic naman. Hindi rin lahat ng anak ng isang diabetiko ay automatic na magiging diabetic. Ang nakikita po nila, yung mga medyo nag-overweight na anak, yung anak na medyo panayang inom or sigarilyo, risk factor kasi yun. So, kung alam natin may family history tayo, medyo alagaan na natin ang sarili natin. Iiwasan na natin yung mga ganong bisyo. Kung alam nating tumataba tayo, magpapayat ulit tayo, tamang pagkain, ehersisyo na regular, at saka yung regular screening nga po, no? Kasi yun lang po talaga ang paraan para ma-prevent natin ang diabetes. Hindi naman masamang maging diabetic kasi baka sabihin nila, bakit death sentence ba yan? Hindi po. Pero syempre gusto natin, kunyari ako, kung madadiagnose man ako na diabetic na 70 or 80 years old na ako, okay na yun. Kasi parang ang tagal naman na ng buhay ko. Pero ayaw natin na 20 years old ka lang, diabetic ka na. Dahil syempre mas maraming posibilidad na magkaroon ka ng komplikasyon habang nagkakaedad ka. So yun po yung mga advice namin. Proper screening, regular check-up, yung tamang lifestyle. Hindi naman siya masamang sakit, pero dapat po ginagamot natin, mini-maintain ang gamot para po walang komplikasyon at compatible po siya sa isang mahaba at magandang buhay. So, ang dami po nating napag-usapan, Dr. Agnes. Pero before po natin i-close ang ating panayam kay Dr. Agnes, tanong din po to ng marami sa aming health checkers, Doktora. Saan po ba kayo pwede makapag-consulta po sa inyo? Opo, ako po ay taga Marikina. So, connected po ako sa most private hospitals po dito sa Marikina City. Pero ang isang babanggitin ko po yung Marikina Valley Medical Center at saka yung Metro Antipolo Hospital and Medical Center. Google nyo lang po yung pangalan ko, makikita nyo naman ata ako. Maraming salamat, Teacher Ellie, sa opportunity po.
Opo. So siguro, Doktora, meron po ba kayong huling mensahe para sa ating panayam ngayon? Magbigay po tayo ng mga advice sa ating mga diabetic at mga kababayan para malaman nila ang mga panganib pa nito. Opo. Maraming salamat muli sa pagkakataon na pinagkaloob niyo sa akin na makapanayam niyo ako at makapagbigay tayo ng impormasyon sa ating mga health checkers. Nagkataon, Teacher Ellie, ito pong last week of July ay Diabetes Awareness Week. So talagang napapanahon po itong inyong panayam sa akin. So sabi ko nga, sana hindi tayo maging part ng statistics na ilang milyon na pala ang Pilipino na may diabetes. Pero kung sakasakali mang maging diabetic tayo, wag po kayong mangamba. Napakarami pong mga eksperto ngayon na nangangalaga para sa ating mga diabetic na kasama, ng mga health checkers natin. Lagi niyo pong tatandaan na kayo pa rin ang susi sa inyong magandang buhay bilang isang diabetiko. No? Dapat po tamang pagkain, tamang lifestyle, ehersisyo, itigil ang mga bisyo, tamang gamutan, regular na konsulta. At yung pag sinabi ng doktor na screen kita for complications, sa simula lang parang magastos. Pero isipin po natin lagi, pag hindi po tayo na-screen at nagkaroon tayo ng komplikasyon, mas magastos pong magpagamot kasi ma-ICU ka pa, madadialysis ka. So ayaw po natin ng mga komplikasyon. So i-maintain po ninyo yung mga gamutan na ginagawa ng inyong mga doktor. Nandito po ang inyong mga doktor, kaibigan niyo po kami, hindi niyo po kami kalaban. Para po kayo ay alagaan para sa isang mahaba at magandang buhay. Napakaganda po ng advice at mga payo ni Dr. Agnes. Maraming salamat po, Dr. Agnes. Thank you din, Teacher Ellie. Maraming salamat po. Huwag po kayong bibitaw. Makakasama natin ng isang nutritionist at dietitian para lalong alamin kung ano ang dapat na pagkain para iwasan at huwag lumala pa ang sakit na diabetes. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Sa tulong po ninyo, running to 4,000 subscribers na po tayo. Konting share na lang mga health checkers at tiyak na abot na tayo sa 10,000 subscribers bago magtapos ang 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or i-scan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker.